Malacanang assures that improvement projects are lined up for this year to ensure the safety and efficient service of the country's mass transit system. Communications Secretary Sonny Coloma gave the assurance as he justified the MRT and LRT fare hikes. He stressed that upgrading of the MRT and LRT will push through even if the Supreme Court stops the implementation of the fare increase. More from Rocky Ignacio. Malacanang assured improvement projects in the MRT and LRT are in place to ensure effective and efficient mass rail transit system. Presidential Communications Secretary Sonny Coloma said this is part of the government's commitment in ensuring the safety of the riding public. Malacanang appeals to the public to reconsider the implementation of fare adjustments to improve services in the MRT and LRT. Nakalatag po dyan yung buong time frame para sa bawat proyekto na kasama dito sa MRT3 improvements and upgrades for 2015. Pinapakita po natin ito upang ipaliwanag at ipaunawa sa ating mga mamamayan yung konteksto ng pinag-uusapan din ngayon, hinggil sa pagbago ng sistema ng pagsingil, na yung pagdadagdag ng singil sa pamasahe, kasabay naman ito yung seryosong programa sa pagpapahusay at pagpapabuti ng mga pasilidad ng MRT at LRT. Kaya hinihiling po natin yung pag-unawa ng ating mga mamamayan sa mga kasalukuyang kaganapan. Coloma said the rehabilitation will start at improving the signaling and overhauling of traction systems. 48 coaches are expected to arrive this September that would result for additional riding services. Kapag tinunghayan natin ang chart sa ating harapan, makikita pa natin ang iba pang mga mahalagang proyekto tulad ng mga sumusunod: upgrade of ancillary systems like power substations, depot facilities for parking, construction of North Avenue Turnback and Taft Avenue Pocket Track Extension, upgrade of signaling system, overhauling of 25 light rail vehicles, overhauling of traction motors, installation of new radio communication system. Mapapansin natin sa chart na nasa ating harapan na yung implementation po nito, karamihan ay nakatakdang sa February 2015. Sa katunayan, nag-umpisa na rin yung proseso ng procurement ng mga serbisyong patungkol dito. Ina-announce pa kasi muna yung pagdaraos ng public bidding, pagkatapos yung pagdaraos mismo ng bidding, yung proseso ng pag-award at publication. Coloma reiterated that the improvement projects would push through even if the fare adjustments that took effect last Sunday would be stopped by the Supreme Court. He said funding for the improvements for LRT Lines 1 and 2 and MRT 3 have already been allocated in the 2015 budget. Nakalaan na kasi yung pananalapi at mga resources para sa lahat ng mga proyektong ito. Hindi naman yun maapektuhan kung magkakaroon man ng legal action that will stay the implementation or reverse the implementation of the fare adjustments. Kaya nga mahalaga na mabatid, maunawaan at malaman ng ating mga mamamayan na ang pinakamahalaga pa rin para sa pamahalaan ay yung paghahatid ng mas komportable at mahusay na serbisyo. Amidst rehabilitation projects, Coloma said that there are processes to determine if there are negligence in the maintenance of MRT and LRT. Magbabalik tayo, meron tayong makikitang mga kahinaan, meron tayong makikitang mga pagkakamali, at meron namang mga proseso para repasuhin yun, para baguhin yun, para papanagutin yung mga nagkamali o may pananagutan. Ang sinasabi lang natin dito, hindi tayo pwedeng mag-focus lamang dun sa paninisi kaya o sa pag-assign ng blame, o yung paggalit doon sa mga nagkamali o sa nagkulang. Kasi nga, sasabihin pa rin sa atin, o sige, pwede ninyong gawin yan, kaya lang tuwing umaga, luluwas yung mga magpupunta sa opisina, magpupunta sa paaralan, gagamitin pa rin nila ito, kaya hindi ba't malinaw na ang prioridad pa rin ng pamahalaan dapat ay yung pahusayin yung serbisyo at pabutihin ang lahat ng ito para sa kapakanan ng mga gumagamit ng LRT, MRT. For the People's Television, Rocky Ignacio.